So yun po mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa aking YouTube channel, Kalingap Rain. And for today's vlog guys, ito na po yung isa sa pinakahihintay ko po. Dahil 2 weeks po tayong nagpahinga. 2 weeks po natin tong pinaghandaan. And dito natin po malalaman kung ano po talaga yung naging resulta nung 2 weeks nating inumang gamot. Kung meron po ba siyang progress or meron po ba siyang improvement na nangyari po sa ating left foot heel fracture po. Yung pong fracture po natin, yun po, may kita nyo meron din po akong vlog dyan kung saan po tayo nagpa-check up, nagpa-x-ray po para po malaman talaga kung ano po talaga yung nangyayari dito dun sa paa po natin. Every time po na nagja-jogging, tumatakbo, tumatalon po is sumasakit po talaga yung heel ko po. In-explain ko din po kung ano po mga nangyari. Pero pumunta po kami sa Kamsur para po pumunta dun sa isang pagamutan po, Chinese doctor na sobrang dami po nag-recommend po sa amin o nagsasuggest na pumunta po doon dahil madami na po siyang napagaling po, especially sa mga fractured, sa mga bali. Kaya pumunta po kami din for almost 4 hours yung biyahe po. And in-explain ko din naman po yun sa mga live ko. And may mga ininom po tayong gamot na tablets. Ilan ba yun? Mga nasa 6 or 8 po, 8 tablet po yung iniinom natin everyday para po maging maayos po itong fracture po natin. Ang suggestion po kasi talaga, ang recommendation po ng doctor, it's surgery po. Yun po talaga yung pinaka-best para po maayos or gumaling na po yung fracture po natin. Pero syempre, naghanap po tayo ng second opinion and itinaray po natin to. So, ito na po yung pinakahintay ko. 2 weeks na pagpapahinga po. 2 weeks na walang mission. 2 weeks na walang talon, walang takbo, jogging. So, this is it guys. Actually, pumunta na po kaming hospital para po humingi ng request sa x-ray. Nagpa-x-ray na din po ako. And guys, nandito na tayo sa hospital para po magpa-check up. And guys, kailangan po natin ulit magpa-x-ray para po i-compare yung dating x-ray. Ito guys yung x-ray ko ng May 22. So more than 2 weeks. Parang teacher lang. Kaya yung dapat mag-x-ray mo ako para makita ko may improvement po ba or progress. Kung nag-detect ko siya, gusto makita. If wala, siguro isasuggest mo talaga ng surgery. So, sana. So, ngayon, hintay ko na po yung schedule ng mag-x-ray and papakita ko lang kasi. Nabuha po. Kaya dumikit lang sa guys, update ko na yun. And after po nito, dahil hindi po available po yung doktor, pupunta po kami sa hospital para po ipa-check and patingin po itong x-ray na to. So habang wala po yung doktor, naisipan kong mag-vlog na po para ma-update ko din po kayo. So kapag may suggestion or may gustong ipagawa si doktor, dun ko na lang po uli siya i-vlog. So ngayon po, actually guys, nakita na po namin. Pagkakuha pa lang po namin ng x-rays, tiningnan na po namin para sure. Actually sobrang excited ako and sobrang kinakabahan. Kasi malay nyo, okay na talaga siya.
Yun yung nasa isip ko, sana okay na siya, sana hindi na kailangan ng surgery. Pero medyo nalungkot lang din po talaga ako. Ito po yung x-ray po nung May 22. May 22, so ngayon po is June 11. So 2 weeks po muna ako nagpahinga. Ito dito. Dito din yung name. Kita kaya? Kita po ba? Dito lagyan natin para mas kitang masyado. Kita pa sa block. Hindi siya kita. Ayan, ito. Ito po yung x-ray x-ray ko po nung May 22. Makikita nyo guys yan, yung bakante niyan dito. Yan po yung fractured ko po. Yan po yung heel na dapat ito yung buo. So, nandun din po yung sa vlog ko nung nakaraan na napunit nga daw po yung heel natin. And ito po is 1 year ago na po. Na sabi nga po nito, dapat nung naramdaman ko pa lang po siya, nung nangyari pa lang po yung accident is dapat check up ko na at least baka po naayos po agad or naagapan po agad. So wala namang magagawa po kasi kala ko okay lang po yun nun, and takot din po kasi akong pumunta nun sa ospital. And madami na din po tayong experience ng mga injury, kaya kala ko is okay lang. Pero yun po talaga na tayo magagawa. And ito naman po yung x-ray ko po noong June 10. June 10 po kahapon. So naghintay din po kami sa doktor kahapon para po ipabasa to, ipacheck po ito. Kaya lang hindi po dumating si doc. So baka mamaya ko na lang po ipapacheck. Ito po yung resulta naman po ng x-ray natin. Ito ba? Ito ba guys? Paano ba ang kita? Ayan. Kita ba? Hindi masyadong kita. Ayan. Ayan. Hindi ko alam ba guys kung nagbago ba siya or hindi. Pero sa tingin ko kasi same lang din siya. Ito nasa baba po yung May. Ito, May. Ito naman yung June. Ito ba? Kita. Masyadong kita nga eh. Ito dapat siya eh. Hanggang ngayon nga po, tinitingnan ko pa rin siya eh. May improvement ba? Wala talaga eh. Parang mas nag-late pa nga po siya. Ito po yung resulta ng x-ray ko po. Pinaka-latest x-ray ko po. And, ayun. Sa 2 weeks po nating pag-inom ng gamot and pagpahinga po is ganun pa din po yung resulta. Different x-ray, yan po, magkaibang x-ray po, pero pares na pares lang po yung resulta. So yung fractured po natin is nandun pa din po. So kung ganun pa din po, kung ano po yung suggestion ng doktor nung last check-up ko po na surgery, is yun po talaga yung required. And nung nakita ko po talaga yung x-ray na yun, sobrang nalungkot ako. Kala ko makakapaglaro na pa ako ng normal na basketball, volleyball, pickleball, makakapagsayaw, jogging, takbo, pero hindi na po pwede talaga. Actually pwede siya. Pwede po. Kung gugustuhin ko, pwede. Kaya lang napakadelikado. Once po kasi na mapunit po ito, yung sa may heel ko, is baka maging resulta naman po niya is Achilles tendon naman po. So baka hindi ko na po magalaw mismo yung sa paa ko. So actually pwede pa naman nakapaglakad. Natatry ko din pong mag-jogging and sumayaw. So kayang-kaya pa naman. Kailangan lang po talagang alamin kung ano po yung masasabi ng doktor. So as of now po, magpapacheck up pa lang din po ako.
Kapag available na po yung doktor, saka po ako pupunta dun sa ospital. Pero ngayon po, malay nyo guys, kaya blinag ko din siya, baka po meron po kayong suggestion. Kasi yung nandito po sa dietist, iba-iba naman po kasi yung ortho doctor. Nung nakaraang suggestion po sa amin is yung surgery po na i-totornilyo para po dumikit. So depende naman po, magpapa-second opinion po tayo. And then yung doctor naman po, na Chinese doctor po na pinunta namin sa Kamsur, pinainom po ako ng gamot. So sabi na po is ihilom din po siya, bubuo din daw po yung buto. Pero sa tingin ko kasi guys, kung bakit hindi po naging ayos or bumuo yung buto is siguro may laman na po siya sa loob. So hindi na po talaga bubuo yung buto niya. Hindi na po bubunga. Parang ganun po siya eh. So yun po yung isa din po sa nakikita kong dahilan kung bakit po siya hindi naging okay. Or same lang din po yung result is dahil po meron na po siyang laman sa loob. Pero syempre dahil pupunta din po tayo sa hospital para po sa check-up, i-update ko po kayo kung ano po talagang mga resulta. Ang pinaka dahilan ko lang po kung bakit pa ako nag-vlog is para ma-inform ko din po kayo kasi sobrang dami po nagtatanong kung kamusta na daw po ba yung injury ko, kamusta na daw po ba yung paa ko. So as of now po, ganun pa rin po, fractured pa rin po siya. And hindi ko din po alam kung ano magiging desisyon ko, kung kailangan ko po bang magpa-surgery or hayaan ko na lang po siya. Kasi nakalakad naman po ako ng normal, nakakarga ko naman po si Baby Rai. So kayang-kaya naman po. May mga time lang po talaga na sumasakit siya and hindi po siya pwedeng galawin na masyado. Katulad ng pagbuhat po ng weights, kapag nag-bend po ako, sumasakit siya. Kapag tumatalon, kapag tumatakbo, so sumasakit po talaga siya. Ganun, yun po talaga yung nangyayari. Yun po yung mangyayari kung hindi ko po siya ipapa-surgery. And isa po sa iniisip ko, pag pina-surgery ko siya, sobrang hassle, sobrang dami pong maapektuhan. Hindi po ako makakapag-vlog, hindi po ako makakapag-buhat kay Baby Rai. Especially, itatry po namin i-school si Baby Rai ngayon. So, hatid sundo po dapat si Baby Rai. So, hindi ko po siya magagawa kung magpapa-surgery ako. And, ang isa pa din sa iniisip po is yung gastusan, guys. Hindi po basta-basta yung pagpapa-surgery kasi madami pang kailangan. And, yung recovery period, kung gaano katagal ba yung recovery period. Pero, may pumapasok din naman po na paano kung hindi ko na siya ipa-surgery? Paano kung lumaki si Baby Rai, hindi na po kami makapaglaro parehas ng basketball, na kami magkakampi. Sobrang daming pumapasok talaga sa isip ko, guys. Kaya gusto ko din po i-open sa inyo. Gusto ko din po humingi ng suggestion or opinion po ninyo kung ano po dapat bang gawin. Kung ano po ba dapat kong gawin. Papapa-surgery ko na po ba? Or ipahinga ko lang po ba? Kasi 1 year halos po na ipahinga ko din. Pero ito po yung resulta. So yung pagpapahinga po for 1 year, I mean, hindi ko po siya ginalaw for 1 year, is ito po yung resulta. So wala nangyari. Siguro kung ipapahinga ko din po siya for 1 year, another year, o 5 years, ganun pa rin po yung resulta. Hindi po siya mababago na. So ang makakapabago lang talaga sa kanya is surgery. Pero hindi natin alam kung ano magiging result po ng surgery, di ba? Sobrang daming pumapasok sa isip ko. Pero ganyan lang guys, gusto ko lang pong i-share po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. And if may mga gusto po kayong i-suggest or manggagamot po na gustong i-sabihin sa akin or kung saang lugar po yan, pwede nating i-try. Kung may mga recommendation po kayo, PM nyo po ako or i-comment nyo po dyan para mabasa ko. So yun lang guys, update sa kalagayan po ng ating fractured sa left heel. As of now po, nakatanggal na din po yung protection po natin, yung guard po sa heel. Kasi nagpa-x-ray na din po tayo. So, normal lang siya. Pero may mga sakit-sakit lang talaga siya. So, yan lang guys. Kinompare lang natin yung x-ray po natin nung last and then yung kahapon po.
Mas malinaw talaga to. Bakit mas malinaw to guys, no? Magkaibang X-ray siya pero same lang po yung resulta. Sorry guys, maraming salamat po sa pakikinig. Sana naintindihan niyo po ako kung bakit po hindi ako nakakasama sa mga kapatid po natin K-Boys, kila Kalinga Prab nung mga nakaraang weeks po dahil pinahinga po natin yung paa natin, uminom ng gamot. Pero ayun, nakakalungkot na resulta, ganun pa rin po. Pero abangan nyo na lang guys yung mga mission po natin na with K-Boys, with Kalinga Prab, with Team Kalinga po. More charity, more blessing po, more share blessing po tayo. And tuloy-tuloy lang po yung pagsuporta po sa atin. Pagsuporta nyo po sa Team Kalingap, pagmamahal nyo po sa Team Kalingap, sana po wag na wag po kayong magsasawa. And maraming salamat po sa pagsubaybay, panonood, pakikinig. Sana po tuloy-tuloy lang po ang pagmamahalan po natin sa Team Kalingap. And of course, one Kalingap, one family sa isang tahanan. Bye-bye po. God bless guys.